Welcome to this configuration video. So, sa video na to, ituturo natin paano ba magpalit ng pangalan ng Wi-Fi ng PLDT ZTE 670L na modem. Ito yung fiber home na dalawa lang yung antena. Okay? So, first, punta kayang PC or makikonnect ka sa LAN cable ng modem mo. Tapos, yun. Once na nakakonect ka sa Wi-Fi or modem, para dun ka sa LAN. Tapos, sa laptop or modem, mag-open ka ng CMD. Tapos, dun sa CMD, ito na yung black screen na makikita nyo. Okay? Para malaman yung IP address, IP config. So, yun. So, dito sa taas, kikita natin. So, by default, yun 192.168.1.1. Ito yung modem gateway. So, dito ka sa default gateway. Ito yung modem mo. So, ibig sabihin, magbukas ka ng browser. Tapos, bukas ka ng browser dito. Tapos, type ka ng https 192.168.1.1. So, yun. ZTE F670L. By default yan. Okay? So, click nyo. Before that, if you're new to the channel, please like and subscribe para updated kayo sa mga tech videos natin. Marami tayong mga nire-review na mga internet service provider. Tsaka nag-create rin tayo ng mga tech videos about this. So, back to that. So, dito, once na 192.168.1.1, so mabuksan nyo na yan. Dito, by default, yung password, username is admin, tapos yung password 1234. Okay? So, palit lang tayo ng Wi-Fi name. So, login dito. Okay? So, after dito, mag-login. Okay? So, punta po kayo dito sa local network. After local network, meron yan makikita Ethernet port 1, 2, 3, and 4. So, yan yung mga... So, dito ka sa WLAN status. So, makikita yan. Meron kasi silang up to 8 SSID. So, naka-off yan. So, doon na tayo dito sa left side. So, WLAN. Tapos, dito sa WLAN, WLAN basic. Okay? So, dito sa WLAN basic, pwede nyo kasi ito, currently, pag dito yan, naka-off yan. Tinurn off ko kasi. Pero, once na ma-install yan, naka-on sila yan. So, naka-on yan ha. Mode manual on. So, ayan. On. Apply. Make sure itong WLAN, tsaka WLAN 5 is naka-turn on po sila. Apply. Tapos, yun. Tapos, WLAN configuration, ito more of a channeling sa Wi-Fi. So, it will be covered into another video. Pero for now, dito tayo sa SSID configuration. WLAN SSID configuration. Ibig sabihin, yung Wi-Fi name nyo, so SSID name, disconnected fiber. Yung pangalan ng Wi-Fi ko. Tapos, ito, hide SSID, naka-off. Tapos, make sure encryption type is... Tapos, ito na yung WPA passphrase. Ito yung Wi-Fi password. Na, pag dito ka connect sa disconnected fiber, ito yung W phrase. Kung gusto nyo, kasi ito dito sa baba, so yan yung SSID number 1. No? So, kaya nyang mag-deploy up to 8 SSID. Bali, 4 na 4 GHz, 4 rin na 5 GHz. So, for my setup, enable ko lang yung SSID number 1 tsaka SSID number 5. Yan. So, disconnected fiber pa rin yung pangalan. The same sila ng password para ma-enable ko yung band steering. Yung band steering naman is nasa ibang video ko. Pa-share and subscribe dito sa channel para more technical, no? So, yun. Ito yung WLAN. So, kung gusto nyo palitan yan, dyan na kayo magpalit ng Wi-Fi name and password. Kung gusto nyo another Wi-Fi na 2.4 dito, pwede kayong mag-turn on dito
Like, sabihin nyo na new Wi-Fi 2. Tapos yung password is medyo strict dito, no, yung password. So, yan. Lagay natin PLDT at home 123. So, yan. Apply. So, once na, tapos make sure na naka-turn on yan. So, additional Wi-Fi na yan. So, bagong Wi-Fi na yan. So, magkakaroon kayo ng disconnected fiber na Wi-Fi name, tsaka itong new Wi-Fi 2. So, meron ng dalawa yung binubuga ng ZTE na modem. Ganun sila. Paano tong application is kung, for example, itong disconnected fiber, ginagamit mo sa personal, ito naman yung Wi-Fi 2, pwede mong gamitin sa mga camera, sa mga smart devices mo. So, ito, dito mo pa-connect para mas simple yung password. Okay? So, ganun lang pag-change ng Wi-Fi password at saka Wi-Fi name ng PLDT F670L modem. Alright.